Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Isa na siguro sa pinaka-nakakakaba pero exciting part na rin ng ating buhay pagkatapos ng ating college days ay ang paghahanap ng trabaho. Kalimitan dahil yan sa pag-iisip kung saan ba tayo mag-a-apply, kung magtatrabaho na ba tayo agad o magpapahinga muna at overthinking na rin kung tayo ba ay makakapasa sa isang job interview. Kaya naman sa episode natin ngayong araw, bibigyan tayo ng tips and things to remember ng isang eksperto kung paano nga ba pumasa sa isang job interview, lalo na para sa mga first-time job seekers. Ngayong araw makakasama natin si Jose Noel o Joel Sigya, isang Model United Nations o MUN coach, isa ring eksperto pagdating sa communication skills at isa ring content creator with over 15,000 followers kung saan siya nagbibigay ng tips and advice kung paano nga ba pumasa sa isang job interview, magkaroon ng self-confidence at mahasa ang ating leadership and communication skills. Joel, magandang araw. Welcome sa ating programang Experts Opinion. Batiin mo naman ang ating mga viewers ngayong araw. Hello po. Good morning sa ating lahat dyan. You can call me Joel and I'm excited po for this interview para pag-usapan natin ano ba ang mga kailangan paghandaan para makakuha ng trabaho this day and age. So yun po. Hi. Ayan, siguro Joel, bago tayo dumako nga sa ating pag-uusapan ngayong araw, baka pwede mo naman kami bigyan ng kaunting background sa iyong profession. Ano nga ba ang ginagawa ng isang MUN o Model United Nations coach? Yes po. Actually, medyo nauso po siya ngayon eh. It's like debate. So may konting arguments po and whatnot. Pero ang pinaka ginagawa ng isang Model United Nations teacher ay turuan ating mga bata paano maging diplomat. So ano ba ginagawa ng isang ambassador? Paano ba mag-represent ng countries? Gumawa ng mga batas? So medyo general. And doon po nakasa aking English skills and teaching skills. Kaya on the side, I do TikTok videos para po turuan yung ating mga kaedad ko at yung mga iba pa naghahanap ng trabaho. Paano ba makakuha ng trabaho sa panahon ngayon? Kasi ang daming kong mga kaibigan nagtatanong sa akin, Joel, ano ba kailangan kong gawin? I've passed 100 resumes na sa iba't ibang employer, pero ba't hindi ako nakakuha ng trabaho? And that's something I wanted to help them slowly through those 1 to 2 minute videos po sa TikTok account. So it's a personal initiative din ang ginagawa ko sa TikTok. Ayan, so tamang-tama sa pag-uusapan natin ngayong araw. Kaya naman siguro Joel, simulan na natin siguro from the preparation pa lang ng isang aplikante bago mag-apply. Joel, ano ba yung mga dapat natandaan ng isang applicant before going to a job interview? Yes po. First, kung estudyante po kayo, it's very important that you already start a resume. So dapat po nagsimula na kayo mag-build ng resume. And dapat po, habang estudyante pa lang, instead of just doing partying or going outside with friends, volunteering po. Kaya sometimes po kung naririnig nyo ang sinasabi na kailangan ng 1 year, 2 year work experience pagka-graduate, need po na mga 1 or 2 year work experience kapag gumraduate. And makakapagtaka no, bakit kailangan ng work experience? Kaka-graduate ko lang. Ang work experience po also means volunteer experience. So that's something po dapat pinaghahandaan na habang nasa kolehiyo na. Pero sabihin natin, sige, graduate na ako, kakapanood ko lang video na to, ano kailangan ko gawin? Ang kailangan nyo po gawin ay build your resume, prioritize any relevant work experience or volunteer experience, wag po sana academic achievements. Hot take. Isang malaking hot take po yan. Importante, highlight volunteer or work experience, not educational experiences. Kasi in reality po, that's what an employer looks for. What are real-life skill sets you could use to get a job, hindi po yung mga theoretical base. Kaya kailangan niyo po gawin, when you go to LinkedIn or when you go for a job, always, I repeat po, this is very, very important. Always read the job description. Do not pass a template po na resume. Kaya po, nagpapasa po kayo ng 10, 20, 100 resumes at walang bumabalik sa inyo na result. Kasi malalaman po ng isang HR or human resource employee if it's a template. Maganda po dapat yung keywords sa job description ay nakalista mismo sa inyong resume para if ever the company is using AI or artificial intelligence tools,
They are filtering po resumes na may keywords. Kaya kung yung keyword po na yun hindi nyo po nabasa or hindi nyo po in-update sa inyong resume, may hirapan po kayo na makakuha ng trabaho in 2025. So Sir Joel, sinasabi niya na dapat sa resume pa lang, kailangan medyo maganda na talaga yung dating. Kumbaga pag nabasa ng mga HR professionals, hindi na sila mahihirapan na hanapin yung qualifications pa lang na gusto nilang mahanap sa isang applicant. Importante po talaga sa isang resume, naka-highlight na agad ng work experience. Kasi ang mali po talaga na hindi natuturo sa kolehiyo ay huwag masyado i-focus ang academic achievements. And that's a really hot take. A hot take. If there's any advice po masasabi ko sa mga nanonood ngayon, very important po you ask industry experts, wag po academicians. So, academicians mean well, pero especially at the age of AI, and for our viewers po, you can Google search the 5th Industrial Revolution. But what that basically means, because of artificial intelligence, dahil nauuso po siya ngayon, lahat po nagbabago. Kaya po yung mga teachers natin na maybe 10-20 years way back pa po ang kanilang knowledge about technology, it's important po that you balance academic learning, theory-based, and also real-life application, which is industry standards po. So bukod po sa akin na I'm very happy po na na-invite ako for this interview, maganda po sana na ang ating mga manonood ay continue mag-research. Nood po sa YouTube, TikTok po talaga, daming mga libreng advice how to craft your resume, paano po sumagot sa interviews. Ngayon po talaga masasabi ko. Pero to summarize po what I'm trying to say, resume po talaga is the invitation. Para po siyang gift wrapper. Meron ko pong regalo sa employer, which is ikaw po yung laman, pero bago mo po mabuksan ang regalo para makita ng employer mo if maganda kang regalo for the company, dapat po maganda yung gift wrapper. The gift wrapper po is your resume. The main point of a resume is to invite you to a job interview. So it has to look appealing po. Ayun po yung goal. Okay, sir. Bukod sa resume nga natin or CV na ipinapasa sa mga HR professionals or employers, in terms of our looks naman po physically, gaano po ba kahalaga na mayroon ka nito na magbibigay ng good impression sa isang employer or company? Meron ka po bang tips din, sir, to look decent bago humarap sa isang job interview? Basically po, for physical appearances, it always matters. Hot take. Of course, kapag nag-apply ko po sa isang trabaho, ang pinaka gusto makita ng employer ay una, handa ba ito sa trabaho? And pangalawa, meron na ba siyang enough people skills? And people skills po kasama doon how you carry yourself. And ang masasabi ko lang po, for both men and women po regardless of gender, it's important po to look clean. For me po, I use just simple foundation, para lang po siyang powder, para lang po even ang skin tone, covered ang blemishes, just for you to look neat. Ang problema lang po kasi sa mga lalaking katulad ko, ayaw nila mag-makeup kasi, I don't know, patriarchy or something. Pero it's very important po talaga to look clean. And gaya nga po ng mga tao nakikita nyo sa TV, kahit po yung mga actor na mga macho, even news reporter, wears makeup just to look clean. And I hope po that's something that people would keep in mind. And wearing a collared shirt po is always very important. And always be on time. But if you ask me po, whatever is more important, looking clean or being on time, well, ideally both. Pero syempre po, you should look clean and be on time. Those two things po really matters in a job interview. Okay, sir. Sabihin natin lahat yan ready na sa isang applicant. Pero sir, para naman dun sa mga fresh graduates o first-time job seekers, ano naman po ba yung pwede nilang maging edge? Or parang maging edge nga sa mga kasabay nilang talagang may experience na pagdating sa job interviews? Good question po. For fresh graduates po talaga na wala pa pong work experience, ang pinakamaganda pong i-highlight ay yung people skills po at soft skills na meron po sila. Kung galing po sa isang kilalang school, maganda po yung gamitin. Pero ang pinakamaganda po dapat nilang tanungin ay ano po ba ang hinahanap nyo sa isang employee? In English, what's the best traits you're looking for in an employee? Kasi sometimes po in an interview, ang HR po magkatanong sa iyo kung ano ba ang dahilan ba't kailangan ikaw. Sa lahat ng pwedeng i-hire, bakit ikaw kailangan i-hire? And maganda po na sagot dyan ay also a follow-up question, which is ano po ba ang hinahanap nyo?
Tapos kapag nagbigay po ng sagot ang HR employee, ang sabihin niyo po dapat ay, ako po ang hinahanap niyo because of ABC. Magbigay po kayo ng dahilan kung bakit po kayo ang dapat i-hire. Kasi ang pinaka kailangan lang maintindihan natin mga viewers, kapag nagtatanong po ang HR, hindi po sila nagtatanong para malaman kung napakagaling mong tao. Ang gusto po nilang malaman if handa ka bang magtrabaho sa isang kumpanya. So, meron po silang hinahanap na specific person to do a specific job. Ang kailangan lang po nila marinig ay, can you reassure them? Can you reassure the HR na hindi ka aalis agad sa trabaho, marunong ka makinig, follow instructions, and you know how to ask questions kapag hindi mo naintindihan ang trabaho. Mga basic lang po talaga ang hinahanap nila, especially for entry-level jobs. So, ang keyword po rito, one word, assurance. Assure nyo po na kayo ang tamang hinahanap. Yan po yun. Pero, Joel, paano ba nito pwedeng sabihin or paano pwedeng i-deliver ng isang applicant yung pagbibigay ng assurance sa isang company? May specific ba na language? Kailangan ba English? Kailangan ba mahaba? Or kailangan simplified yung sagot? In the Philippines, English does matter. But when you work in abroad po, English doesn't matter that much as long as marunong ka po umintindi at magsalita. Pero dito po, need pa matandaan na English po matters, kaya maganda po sana if kaya po sumagot in English, kung kaya po. Kaya po gaya po sa akin, nagiging Taglish na po ako, medyo nagiging konyo na. Hindi dahil sa gusto ko po, I want to clarify that, hindi dahil sa gusto ko maging konyo, kundi dun po kasi talaga yung pera. Ayun lang po masasabi ko, like hot take po, hot take. But to go back to your question po, no, how do we answer that question? Well, again po, mas maganda po sana, direct to the point, short and simple. Hindi niyo po kailangan magtalumpati kapag nagbibigay po kayo ng sagot. Ang maganda na po sabihin dyan ay magtanong. So the question is, what are you looking for in the best employee po ba? And then they give the answer. And ang maganda po sabihin, just give 3 points. Usually po, give 3 reasons bakit po kayo ang tamang tao para sa posisyon na yun. Just 3 po, just think of it beforehand. And kapag nagbigay na po kayo ng sagot, maganda rin po yun. So at least meron akong prepared answer. Pero sir, and for our viewers out there, this is very important. Bago po kayo sumalang sa isang interview, importante po dapat na maging genuine. Genuine and prepared. Huwag po kayo maging scripted and artificial. Kasi for me po, I've interviewed na rin people, malalaman ko po talaga kung memorize yung sagot eh. And kapag memorize yung sagot, I'll always ask follow-up questions. Kasi ang pinaka-importante po sa ganitong industriya in a service-based economy, we're looking for people who want to stay in the company. Kaya po naghahanap yung mga kumpanya ng mga experienced people kasi ang assumption po, if experienced na sila, they have good work ethic, therefore they'll stay longer in the company. Ganun po kasi yung mindset. At least pagkakaintindi ko po when I worked in HR before. Kaya po, for our fresh graduates, to reiterate, para po ma-emphasize ko lang po, it's always about reassurance. Like, tatagal po ba kayo? Ano ba motivasyon niyo para magtrabaho? Pera naman dahilan. Pero gusto po na marinig na gusto niyo tumagal sa isang kumpanya. Kaya yung tanong, di ba? Where do you see yourself 5 years from now? Gusto lang nila malaman, gusto ba tumagal sa kumpanyang to? Pagkagawa mo na resume, ang assumption po talaga, nabasa mo na who the company is about. Kaya po tatanungin din sa inyo eventually ay, bakit ka gusto mo mag-apply sa XYZ company? Itong kumpanya na applyan mo, bakit ito? Maraming options, pero bakit ito? I'll give you po 2 answers for it. First is, yung gusto marinig na employer. Second is, ang pa-acknowledge po yung motivation nyo as a worker. Ang gusto mo marinig na employer ay, ano ba yung mission and vision? And nag-a-align ba yun sa paniniwala mo as a person? So, mention nyo lang po yung keywords sa website nila. Hindi po kailangan malaman yung buong history ng kumpanya. Gusto nila malaman yung mission and vision and how does it align po sa iyo as a person. So just say positive things, to be honest. Pero po yung pangalawang sagot ko po para sa inyo, sa mga nanonood, kailangan po natin ma-acknowledge na naghahanap tayong trabaho kasi kailangan natin ng pera. Yun ang talaga yun. Hindi dahil for a greater good, hindi dahil na, gusto ko kasi maging sikat na tao. Not everyone wants that po, diba? Eh, kahit naman po ako, nag-call center ako kasi kailangan ko ng pera. That was the pandemic. And kaya po, keep in mind na kapag tinanong po kayo ng isang interviewer, hindi po ito conversation with a friend or a therapist, it's a job interview. So be selective and do not overshare. I repeat po,
mamili po na sasabihin at wag po kayo mag-overshare. Sabihin niyo po yung gusto nila marinig para makuha niyo po yung trabaho. As simple as that. Again po, as I said, the word is reassurance. Yun po yun. Joel, pag-usapan na natin yung mga paraan kung paano sumagot or ano yung mga dapat ihanda before engaging in a job interview. Pero dako naman tayo, during the interview, ano ba yung karaniwang proseso sa isang job interview? So for the local scene, usually there are 2 interviews, initial and final. So ano ba yung initial and final? Ang initial interview po usually is after assessment. So this is for a typical corporate job po. And ang kausapin niyo po HR associate. And if po okay na po si HR associate sa inyo, ang final interview po with your working manager. And syempre po, for foreign clients, they want you to speak English. Of course, assumption na po yun. And always flex po communication skills. Pero yun nga po, to set expectations sa ating manonood, mahirap po na fresh graduate maging virtual assistant. Mas maganda po mag-call center po muna kayo for 1 year minimum and nandun po kayo maghanap ng mga virtual jobs. Ganun po kasi ginawa ako. 1 year po talaga ang standard bago kayo makahanap ng mga virtual employment. And ganun po talaga yung industry practice. Kaya na po siya. Again po, reassure, face-to-face job, and then eventually branch out po for foreign clients para makapag-work from home po kayo. So yun po siya. Sir Joel, ito naman maiba naman tayo, no? Normal of course nakabahan lalo na sa mga first-time job seekers at saka yung mga lumilipat ng field o nature of work. Meron po ba kayong tips kung paano labanan ang kaba o patasin pa ang self-confidence kapag sasalang sa isang job interview? Yes po. I just remember a funny story. Kasi usually po talaga, kaya po kayo kinakabahan kasi English. Kasi kung Filipino po, di ba, like, sanay na po tayo magsalita nun, hindi tayo kakabahan. Pero kasi like English, lalo po sa Pilipinas, totoo lang po talaga, people judge each other. Kasi may colonial mentality rin po, pero that's a different topic for a different day. Ang masasabi ko lang po right now, yes po, English does matter, pero para matanggal po yung kaba nyo, speak slowly po. Speak slowly. Huwag niyo po madaliin ang pagbigkas ng mga salita. Kasi usually po, ginagawa yun ng isang Pilipino kasi gusto nila itago ang accent nila. Ay, nakahiya, para akong probinsyano. Ay, nakahiya, para akong Pilipino. Again, very colonial mentality po. So, kailangan po konti matanggal yun. Paano po natatanggal yun? Pag-practice. Apply lang po kayo na iba't ibang trabaho. At try niyo po mag-interview with them. And then, slowly po, mabibuild yung confidence nyo na, okay, buhay pa rin ako pagkatapos na interview, di man ako namatay sa hiya. So, kaya ko pala. Yun lang po siya. Tandaan niyo po English is just a language. Para lang po siyang Pilipino. Naisip lang po natin na nakakatakot kasi mukhang social yung mga gumagamit. Kaya po parang hindi ako yun. Kaya slowly po natin tanggalin yun. It's just a means of communication. Yun lang po siya. So, yun po. Pero may tips ka ba, Joel, kung paano may improve yung ating English speaking skills, lalo na kapag sasagot? Yes. Of course, kailangan nga siya ngayon, lalo na sa pag-a-apply ng isang trabaho. Yes po. Masasabi ko po sa inyo, hindi po siya overnight. Hindi mo okay, gusto ko mag-English, I'm gonna practice 4 hours, bukas fluent na ako. Hindi po ganun yan. It's like a baby learning how to walk po. Hindi po yan maglalakad mag-isa ng isang gabi lang. Ang masasabi ko po sa inyo, I've worked with a South Korean NGO. Type niyo po yung website, episoden.com, episoden.com. It's a free learning platform po, like Duolingo, pero it's virtual call po with different nationalities. So don't worry po, it's safe. Hindi po siya katulad ng Omegle. We filter people that goes in that platform. So libre lang po siya. You're able to practice English with different nationalities. Kaya po, mas mapapractice po kayo kahit nasa bahay lang kayo. At libre lang. Basta po meron lang kayo internet at kahit cellphone. So okay na po yun. Aside from speaking na pinag-uusapan niya natin kanina pa, Joel, pero ito naman, from our actions or non-verbal actions ka, meron bang mga red flag dito na pwedeng evidence sa isang applicant na dapat niyang iwasan? Sa totoo lang po, lalo na kapag applying for jobs, it depends po sa industry. Pero if you're looking po for a corporate job, like typical corporate office work, it doesn't matter. Hot take. That's a very hot take. It doesn't matter po. Kasi for example, kung ina-apply mong trabaho,
paper and files, something like that. I forgot the right word for it. But yes, kung back office po ang trabaho, non-verbal cues doesn't matter po. Pero, kung nag-apply ka for, let's say, service desk, let's say you're face-to-face with clients po. Siyempre, kapag ganun, nasa front office ka or front desk, your non-verbal cues matter. And assuming po, ay yung ina-apply mong trabaho, face-to-face work, it's important po to maintain eye contact and speak slowly. Yun ang po dalawa masasabi ko. Maintain eye contact and speak slowly. Pero po, this is very important in Asian culture, specifically po in the Philippines, direct eye contact may baka po isipin nila you're being rude. Pero right now po kasi, because of our economy, very American-based, I'd say, kung gusto niyo po malaking kinikita, very American po kasi yung direct eye contact. And yun nga po, it's not overnight, practice po talaga. Just keep practicing with different interviewers po, apply for jobs, and practice po to meet tingin diretso sa mata ng isang interviewer. Ano ba yung magandang mindset na dapat baunin ng isang aplikante before and after sumalang sa interview? Mindset-wise po, ang masasabi ko, be genuine and understand the job that you're applying for. Those two things. Be genuine in answering while also be mindful of what they're looking for in a company. Pero I think beyond mindset po, a common mistake I see sa mga nag-a-apply, kulang po sila ng tulog or di po sila kumakain sa tamang oras. Alam ko po this sounds parang common sense, pero usually po kasi kapag kinakabahan talagang aplikante, hindi natutulog na maaga, hindi natutulog na maayos, tapos kinakabahan ng bongga, kaya nangyayari pagdating sa interview, kulelat sumagot. Ang pinaka-importante po talaga dapat, confidence. Assurance and confidence po, work hand in hand. Pero kailangan niyo po natulog. Kaya sa nanood po dito, huwag po kayo magpuyat sa kakaprepare sa isang interview. Kasi baliwala po lahat yan. Kung makita ng interviewer niyo, napuyat kayo, tapos sabog. Ang kape po hindi nakakatulong. Ang kape po nakaka-increase na po siya ng kaba. Kaya lang po masasabi ko, pinakamaganda mindset po talaga ay prepared, may resume naman kayo, alam mo kung anong company ka nag-a-apply, maybe 12 to 24 hours before the interview po, pahinga lang kayo. Sir Joel, sabihin natin na nakapag-prepare na tayo before and during and after. So pagdating sa result, karamihan dyan yung iba talagang nare-reject. Paano ba i-handle itong rejection na to, Sir Joel, para sa inyo? Okay po. Hindi niyo po matandaan or maalala po sa mga nanonood that rejection po is a part of life. Parte po yun. You win, you lose something. And same po sa job interview. Kaya nangyayari po kapag nakarinig po kayo na rejection, huwag niyo po dip-dip. It's nothing personal po. Remember po na when you apply for jobs, ang isang kumpanya, ang iisip lang nila, kita. Baka naisip nila na, okay, mas kikita sa ibang tao, hindi sa'yo. Kaya don't take it personally po. But ang pinaka-importante po ay sana gawin yung motivasyon ang mga rejection. Ang maganda po motivasyon na gawin ay mag-apply pa rin po ng mga trabaho. Huwag niyo tumigil at may internet na po kayo, may artificial intelligence. Go online, go to TikTok. That's where I went viral for one of my videos. Kaya makita po kayo ng mga industry experts po talaga. So doon na po kayo, a lot, maybe 1 hour, 1 or 2 hours per day. Para lang po mag-upskill po kayo, para po next interview, bawi at bawi po kayo. It's similar po like learning English. Una po talaga, you won't do great. But importante po, you build the habit of always trying to be better. Kasi ang importante po talaga dito, sir, and for our viewers po out there, it's not about passing the interview lang po. It's building the work ethic. The perseverance that you want to get a job. Yan po yung pinaka-importante. Ito, Sir Joel, siguro huli na lang talaga. Mayroon po ba kayong last message for our viewers out there, especially sa mga kasalukuyang nag-a-apply ng trabaho ngayon? And of course, invite mo na rin sila, sir, on your coaching sessions if you have. And kung saan ba nila pwedeng mahanap para sa mga interesado na rin? Salamat po, sir. Yes. Masabi ko lang po sa mga nanonood, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Ayun po pinaka-importante. Tandaan niyo po na kapag naghahanap kayo ng trabaho, alamin niyo talaga yung motivasyon ng isang employer ba't sa naghahanap. Important po na masagot niyo yung tanong, what makes you different compared sa mga nag-a-apply? And ang keyword po, assurance, confidence, and get enough rest.
Yun ang talaga masasabi ko. Sana po kahit yung last minute of this interview, yun na po maalala nyo. Pero yun po, kung may questions po kayo, and I would love to know po more questions kasi nahirapan na po ako mag-isip ng content. Kaya mag-comment lang po kayo sa mga videos ko sa TikTok. That's at Jose Siguia, JoseSyguia. Para po, comment lang po kayo doon para I can make the videos po based on your suggestions. So ayun po, pinakamaganda. And last but not the least po, sa mga nahihirapan po mag-English, just go to the website episoden.com, episoden.com. Ano po masasabi ko? But thank you po so much. I really appreciate it. Maraming salamat din po, Joel, sa pagbabahagi mo sa amin ng tips and advice sa mga dapat tatandaan para makapasa sa isang job interview and of course, to be confidently enough na humarap sa ibang tao. Once again, thank you so much sa ating Model United Nations coach, Jose Noel Siguia. Thank you so much po. Sa ating buhay, normal na matakot at makaramdam ng kaba. Pero may kasabihan nga tayo, di ba, na kung saang bagay ka natatakot at kinakabahan ay ang mga bagay na dapat mong subukan upang mas lumawak pa ang ating kaalaman. Pero take note, ito ay syempre tungkol sa ating self-growth. Kaya naman sa iyong next application, sana ay baunin natin ang ilang tips na ibinigay ng ating eksperto ngayong araw upang ang ating hashtag one day will turn into our hashtag day one. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, kasama rin ang mga eksperto dito lang sa Experts Opinion.